of the New Hampshire Confession of Faith of Sanctification, and karon ang ato ang himuon will be to assess kung unsa tong mga butang ato ang natun-an sa ato ang previous nga mga lessons regarding sa Article 10 of the New Hampshire Confession of Faith. If you have any questions, concerns, clarifications, feel free to raise your hand kay para ato anang ma-clarify, ato ang matubag. And samtang naamoy ginahuna-huna unsa na nga mga pangutana, but usab na ako nga mo labay og pangutana sa inyo aron ato ang makahimo kita sa pag-review, bahin sa ato ang mga natun-an tong niaging mga Domingo. So if you have your handouts with you, feel free to kuha lang ninyo itong mga handouts sa previous Sundays, as short of a review. And sige, magsugod ta. Asa ta magsugod? Kisay mo una. Sinaman rin. Pwede mangayo kung kuha niya, isa ka handout. Mangayo kung isa ka handout. Sige. Thank you. Sige, sa dili pa kung mulabay og pangutana, ato ang basahon og dungan Article 10, New Hampshire Confession of Faith of Sanctification. We believe, ready, go. We believe that sanctification is the process by which, according to the will of God, we are made partakers of His holiness, that it is a progressive work, that it is begun in regeneration, and that it is carried on in the hearts of believers by the presence and power of the Holy Spirit, the sealer and comforter, in the continual use of the appointed means, especially the Word of God, self-examination, self-denial, watchfulness, and prayer. Okay. Sige, kinsay mauna? Sige, si Brother Sam. Mangutana ko. Ako'y mangutana. Ako'y mangutana ron. Oo. Sige. Ang pangutana, kani sayon ron nganong or sama ni pabisaya. Unsay but ipasabot nga ang sanctification kay progressive. Sumala sa tuang mga naisgutan, unsay ginaisgutan sa Biblia, unsay but ipasabot nganong ang sanctification daw kay progressive. Tungod na may tanong na ito, nganong nagitawag kini progressive, tungod kay kini dili kini siya magkurong kundi padayon. Kung sa karon na ay ma-change imuhang kinabuhi, nag-grow spiritually, dili stagnant. Tumala sa kaning yakang versikulo di katatag kini First Thessalonians First Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, kung ipasabot nga kuhan ta sa Ginoo, i-preserve ta, o kung i-preserve ta sa Ginoo, natural na kita dili lang ta diha kutob sa kaluwasan. Kay umanta giluwas, nagapadayon man ang atong ang balang espiritu, nagapadayon sa pagpamuhat sa atong usab na kinabuhi. Mo'y
nag-work out sa ato ang kaluwasan nga atong naungkol-gikan sa saya. Sige, thank you, Brother Sam. Na ako'y ganahan dito nga gamit nga terminology ni Brother Sam. Ano siya dito? Gitawag siya nga progressive tungod kay ang sanctification dili pa urong. Which is true. And murag karon na pud siya na asa ba? Murag siya kanang bumbilya kay kanisiga sa kuha. Bitaw no. Dili siya pa urong. Our Christian life kay dili atras abante. Although usahay ang ato ang murag pagkuan sa Ginoo kay usahay pagganagana atras abante, but for the true Christian ang ato ang growth walay season nga murag mo atras ta ay kanang murag mo hunahuna agud ng tanom. Kanang tanom gani musugod na naog tubo. Nabaday panahon nga mukuan siya kanang mas tawag gani kanang iyang pagtubo kay mo mubalik. Wala, di ba? Di ba? Wala. Although na season siguro nga dili siya mutubo dayon mapundo sa pero wala siya gabalik. Di ba? Now, Brother Sam, salamat sa idea. Nakoy na naindumduman. Sa Catholic teaching, naay ginatawag nga infused grace. Okay? Unsa ning infused grace? Mao ni ang grasya nga gibutang sa Ginoo sa imuha nga kinahanglan nimong padakuon. Okay? Kinahanglan nimong i-take care. Kay the moment nga makasala ka sa kaning ginatawag nila nga mortal sins, kaning mga dagko na gyud nga mga sala sa mas pagpatay, pagpamakak kanang infused grace automatic mutagak na kanang mubaba kumbaga ang status ana hinungdan nga ikaw dili na malangit. So unsay imo ang himuon para musaka tong infused grace? Himuon nimo tong kung unsa tong mga sakramento nga naa dito, mao tong mga lawat ka, so musaka gamay mo ang status. Magkumpisal ka, musaka gamay mo ang status. Magkuwang ka sa pari, unsa ba diha musaka imo ang status. And then later on pag makasala na pud ka, mubaba na pud siya. So para musaka na pud, para dili ka maimpirno, mukuha na pud. Now, mao ni ang problema, ug mamatay gani ka, murag na siya level-level, ing natong kanitong ngilad kaayo, kanitong tama lang, kanitong langit gyud. Ug mamatay na gani ka nga ang silbing imuhang level kumbaga sa katong infused grace, kay naa nagdula-dula din sa tunga, mao na nang mapadulong daw ka sa purgatorio. Kay para limpyuhan ka, makasaka ka sa langit. Kita ninyo unsa ka problematic ang kana nga teaching. Now, lahi ang sa Christian living gyud. Sama sa ingon ni Brother Sam, dili siya paatras. Dili siya ingon nga taas baba. Although naatay season nga siguro mo tag-stagnant, pero wala gaubos ang atoang growth. Wala tagaputot. Okay? Kanunay gatubo, wala gapandak. Which, siguro makaingon kita, Brother Sam, no, nga, salamat sa Ginoo na. Nga ang atoang kaluwasan o atoang sanctification, kay wala gihimong balod nga pwede mo taob, pwede mo hunas, nga mag-agad na lang tas purgatorio og naratas tunga-tunga. No? Sige, thank you, Brother Sam. Thank you. Sige, microphone para official daw. Na labot sa itong kinabuhi, mga diluwas Ginoo, tungod na yun na sa grasya. Di ka sa pagsugod hangtod sa panahon na diin bumalik ang Ginoo. Diyan ang grasya na labot na dito sa glorification. Amen. Thank you. Tinuod, tanan gyud gikan sugod ngadto sa katapusan, grasya sa Ginoo. Salamat, Brother Sam. Sige, sunod. Kinsay sunod? Si Ate Gina. Sige, ate. Asa man to? Sayo nun yung pangutana. Dinha sa katapusan nga linya na ay gipang-mention dinha nga appointed means nga gihigamit sa balang espiritu kay para mo kaning mo tubo ta sa tuwang sanctification. Kanang Word of God, self-examination, self-denial, watchfulness, and prayer. Okay? Na diha. Now, ang pangutana sa iyon rin una sa ta sa Word of God. Unsa may buti pasabot nga ang Word of God kay gigamit sa balang espiritu isip pamaagi sa ato ang sanctification. Sumala sa to mga naisgutan kaniadto, unsay buti pasabot nga ang pulong sa Dios kay maupod daw ang isa sa mga ginagamit sa balang espiritu
aron sa pagputli sa atua, pag-sanctify sa atua. Sige. Ang pulong sa Ginoo mo ay makahatag sa ato ang putli. Ano rin siya yung maghatag sa ato giya. Okay. Ang iyang word mo, yun na dapat nato i-obey. So, sa pagsunod nato sa iyang pulong, sa pagtuong nato sa iyang pulong, ato po i-obey. Hindi lang nato lang sa akin lang. So, sa atong obedience sa Ginoo, lihatan na tayo grow everyday. Progressive atong pag-grow. Siyempre, kung ito tayo basa ang word, ang pulong sa Ginoo mo yung makabag-o sa tuwa through the Holy Spirit. So, importante din siya. Part din siya ang word of God sa atong sanctification. Ayan, Pastor. Okay, thank you, ate. So, kana, the word of God, diha gyud nato makita ang kung unsay mga sugo sa Dios sa tua, which mo itong atuang i-obey. And through obedience, mo na itong diha na po mag-manifest ang atuang progress sa atuang sanctification. Take for example, sugo sa Dios, mahimo kang kabahin sa usa ka iglesia. So, part sa imo ang sanctification, part sa growth sa kana nga mga sugo nga ikaw ang through obedience mo join sa usa ka simbahan, no? That's growth. That's growth. Now, isa pod sa mga sugo or nakabutang sa Biblia kay ang pagampo sa kanunay. As part of your obedience, you do that. You grow. So, ang pulong sa Dios, mao ni ang atuang sumbanan, basihan sa tanan natong mga laraw, sa tanan natong mga tinguha o unsa ba diha. Kay para dinhi gyud nato masuta, dinhi nato makumpara kung kani nga mga butang makahimaya ba ni sa Ginoo, dili, maka-contribute ba ni sa tuang sanctification o dili. Sige, salamat Ate Gina. Sunod. Kisay sunod? Tabok ta? Sige. Sige, Ate Ruth. Let me see. Sige. Same lang. Sa katong means, di ba, pila ganito, 1, 2, 3, 4, 5. Naay 5 ka means nga gi-appoint din na sa balaang espiritu as pagkuan part sa tuang sanctification. Naisgutan na nato ang word of God. At Ruth, ang pangutana nako kay unsa may mahitabo sa usa ka magtutuo kung iyahang baliwala ang kaning self-examination, self-denial, ug watchfulness. Kung makadumdum mo ato aning naisgutan tong iagi, na ay similarities ang tulo, na apoy difference. Pero ang pangutana, kung sa may mahitabo ate, sa usa ka magtutuo kung iyahang isalikway ning tulo. Na lang. Okay. Kato sa self-denial, Pastor? Kaning self-examination, self-denial, o watchfulness. Kaning tulo. Siguro, mawala na atong kuan. Kaluwasan? Ano? Dili. Atong give up na atong mga kanang comfort balik nako. Ay, balik kani. Ang pangutana is, unsay mahitabo sa usa ka magtutuo kung wala ning tulo, kung dili niya ni himuon ang tulo. Kung i-neglect ang tulo. May stagnant tayo, wala tayo joy, kung wala ng tulo na sa ato ang hatay pa. Gusto mo na muna saktan, Pastor, sa tatlo. Kung wala ng tulo, so wala na pa akong joy. Karang kaya pag gusto mo
i-give up tanan ba ang tanan sa imong comfort ganit tanan nga comfort ka about ani pero murag imong i-give up tanan para lang sa kay God. Okay. Sige, thank you, Ate Ruth. Now, sa mga nakadumdum last time, unsa gani ang isgutan nato kadali bago nato i-kwantong kay gitubang ni Ate Ruth. Unsa gay gamayng difference sa kaning tulugan ni? Ang una ta sa kuan, self-examination. Unsa gay itong self-examination? Seeing unsa? Seeing inside. Ang self-denial, unsa ang self-denial? Giving up. Di ba nato tulong nga gikuan? Unsa to? Pati ako nakalimot actually. Unsa tong mga SSS na ko ato? Si Chian, magnay ko piyas Chian. Unsa to, Chi? Ay wala wag. ang self-examination, seeing inside. Okay? Tama. Self-denial, saying no. Okay? Watchfulness, staying alert. Okay? Now, unsa ganito, self-examination, seeing inside. Mo na ni pag-reflect nimo. Kinahanglan nimo i-reflect unsa to mga desisyon nga imong gihimo. Tama ba to? Mali? Asa ka nasipyat? Asa ka nakasala? Asa ka naging prideful? Asa ka nilapas? After reflection, it will result to unsa ganito? Reflection will result to gihapon. Human sa reflection, it will result to unsa? Repentance. Okay? Mao na siya ang sa self-examination. Self-denial, mao na nitong saying no. Saying no to the worldly pleasures, saying no sa selfish desires, and then mao na niyang saying yes to Christ, obeying. Okay? Ang mo-manifest ni siya through sacrifice. Unsay sacrifice nato ani? Ang ato ang mga sarili nga mga kagustuhan, dili, not necessarily tanan. Giklaro nato niya, not necessarily tanan. Kay gani, ang salmo unsa ingon sa Psalm, delight yourselves into the Lord, and He will give you the desires of your heart. So, naagyo tay mga desire nga naka-align gihapon sa kabubuton sa Ginoo, nga makapahimaya sa Ginoo. Ang problema, dili tanan. Okay? So, katong mga wala na hiuyon sa kabubuton sa Dios, mao na to ang mo say no ta, mao na tong i-deny nato. And sama sa ingon natin Ruth, ang joy, diha gyud nato na masinati. Through joy, we can only experience that if kaning ato ang obedience ug sacrifice kay nakalinya mismo sa kabubuton sa Dios. Mao na magmanifest sa self-denial. And then watchfulness. Unsa kay ning watchfulness? Staying alert, readiness. Dili lang ni siya ingon nga siya ba? Readiness meaning you're preparing for the things that could happen siguro, that would possibly happen. Kaning dili lang ka mo-react kung nahitabo ng situation, kundi wala pa ang situation, kabalo na ka. At the same thing nga nahitabo dito kang Kristo. Okay, when he was tempted by Satan, he was watchful sa unsa nga pamaagi. Murag kung sa ato pang pagkastorya, gi-equip niya iyahang kaugalingon pinaagi sa pulong. Dili pwede nga kung diha pa ka muagi sa kani nga pagsulay, diha pa ka mag-Google sa kung unsay posible nga verse nga musibo ana. Lisod kumaga lahi ang adjustment sa kanang diha pa nimo i-discover og sa kung unsa tong nakatuna na gyud nimo. Another way nga kita maging watchful is by, I would say by learning from our brethren. Okay? Nga kung si kani nga igsuon, nahimo niya ang kani nga butang, nakasala siya, nagrepent siya, ayaw na hulata nga, musinati ka og ing-ana po nga situation. Be watchful sa unsa nga pamaagi. Learn from his experience. Learn from his mistakes, learn from his reflection and repentance. Sa kana nga pamaagi, we can be watchful, we can be ready. Ngano ganing kailangan ta maging watchful according sa 1 Peter? Because our enemy is like, unsa daw? Roaring lion. Naalang nagahulat, andam mo pounce, andam mo tukob sa atua. Okay? Now, sige, thank you, Ate Ruth. Sunod. Kisay sunod. Kisay sunod. Yung mga Ate Chen, sige. Asa ba to?
Kani, sayon ron eh. Isa to? Sige, kani, Ate Chin, unsaon pagkahibalo sa usa ka believer nga ang sanctification kay nagakahitabo gyud sa iyahang kinabuhi. May change sa iyang life, Pastor. Yung ways. Nag-grow siya. Okay na ta? Sige. Okay. As simple as that. As simple as that. There will be changes. No? Nganong naamang yung changes? Ang atuang kita as natural man, ang atuang desires, ang atuang thoughts, ang atuang ways, ang atuang words, naturally, iyagid sa darkness. So, human nga naa ta sa light, giluwas ta sa Dios, pinaagi ni Kristo, ginabalaan ta sa Holy Spirit. So, unsay mahitabo, katong old ways nato, inahinay gito nga mawala. Ang imuhang mga tinguha sa una, puro pang imuhang ugalingon, karon na usab na. Ang imuhang kalihukan sa una, puro sa kung unsa ba imuhang kabisihan, karon na usab na. Sa una, dili ka ganahan mo basa sa pulong sa Dios, dili ka ganahan mo ampo, dili ka ganahan mo simba, karon na usab na. Kana nga mga butang timailhan nga naay sanctification nga nagakahitabo. Dili lang kana. Even sa katong fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, and self-control. Kana nga mga butang hinay-hinay o manifest food sa imuha. Dili pwede nga dili lang ko anang gentleness kay ani na gyud ko nga pagkatao. Haras na gyud ko nga pagkatao. Dili pwede. Dili pwede nga mayon ka nga kanang dili murag wala gyud ang patience sa kuha pastor kay kanunay kung gina-testingan gyud sa kuang bana, sa kuang asawa. Di gud na wala gyud. Dili pwede. Okay? Unsaon pag-grow sa tuang patience? Unsaon man? Siyempre, naay ginapadala ang Dios nga mo testing gyud sa tuang pasensya. So as much as musugot ka o dili, kanang kauban nimo kanunay, mao nay ginagamit sa Ginoo, ikaw ug siya ang ginagamit sa Ginoo in order for both of you to grow in sanctification. That's why it's very important gyud morning sa mga kuan ha, it is highly encouraged gyud nga ang mga kabatan-unan as much as possible they will look for partners nga Kristohano na. Kaya nga naman, both of you are being used by God sa inyong kanya-kanya nga sanctification. Mao ni ang problema, pag naisa dili Kristohanon, ikaw nga Kristohanon, makasabot ka nga siya ginagamit sa Dios nga pag-sanctify, pag-grow sa imuha. Ang problema, nakasabot ba ka itong isa? Diba? Dili man mo same og perspective. Okay? Now, parihaan ni. Tungod kay kamuduha nakasabot mo nga ginagamit mo sa Dios sa usag-usa in your sanctification, kamong duha magsig-adjust. Kay kasabot man mo. Kabalo mo nga dili pwede nga magpatas-anay lang mo og pride, no? Dili pwede nga kanang siya may laki, siya gyud kailangan mo sorry una pirmi. Ana basahaya mga kuan. But there will be realization nga Kristohanon ko. So, the things, the actions that I will do, kay dili lang tungod kapares na ko siya, kapamilya na ko siya, but mainly because Kristohanon ko, ug kani nga mga tao, gibutang sa Dios sa kuha in order for me to grow and in order for them to grow. So, mao na, tanan ta, sa tuwang isig ka pamilya, the more nga paspas ang growth kung kitang tanan nakasabot pareho nga gibutang ta sa Dios para diha for balik-balik nako nakitang tanan mo grow gyud sabay. Kumbaga, kitang tanan are instruments being used by God for each other. Dili lang sa pamilya but even dinhi sa simbahan. Mo nang lahi-lahi ta nga mga personality, lahi-lahi nga mga background kay kana tanan that will contribute sa ato ang growth. Okay? And kaniya that's why it's very important po yung fellowship nato, as much as maayo nga naay fellowship sa mga men, sa women, sa young people, single adults, dili po pwede walaon nato ang fellowship sa men and young people, sa women ug sa ladies. Dili pwede. Kaya nga naman,
Kung saan mo pag-learn sa inyo ha, if wala tayo interaction. O kung saan po ninyo pag-learn sa kung unsay posible maingon sa young ones kung wala interaction, di ba? Dili nato ma-serve ang purpose kung ilimit lang nato sa 4 or 5 kabahin-bahin sa simbahan. As much as maayo na, dili pwede nga bahinon lang sa kanunay. Kinahanglan naagid po'y pag-merge. Kay that's the reason we are one body in Christ. Okay? Sige, last. Dinhita magtapos. Last question. Kinsa na? Ate Beth? Sige. Last question. Kani. Kani Ate Beth, sa katong 5 ka means nga gihatag. Okay? Katong Word of God, self-examination, self-denial, watchfulness, ug prayer. Sa imo ha personally, asa dito ang makaingon ka nga medyo challenging yun sa imo nga i-practice. Sa katong 5 nga appointed means for sanctification, asa din hiya makaingon ka nga, Pastor, medyo challenging yun sa kuha. Ginatry na ko overwhelmed, ginatry na ko kuan. Asa sa 5? Ay, asang microphone na to ya? Ay, microphone daw para official. Sa denial, dugay ang process. Kay everyday man yun. It takes time, tapos may weakness dito, may nature na madamit nature, may pagka-boastful. Marami kayo tang bago mag-deny sa review. You must humble yourself denying. So, kaya na-mention yun sa Bible 3 times sa for gospel, hindi man ka makapaligid yung deny yourself. And take up my cross. And following. Tatlong decision, ibig sabihin, very, very important. I-remind kita kay difficult with ang myself. Okay. Sige. Ikaw na yun, ipagitin ko ito nasabi mo ang mag-process natin is the Word of God. Sa 2 Timothy 3:16, mahal talaga ang magbago sa tuwa for correction with truth. Makita na to doon kita inot-inot, process of growing gihapon. In fact, sa ni Jesus Christ dito sa Mount of Olives, sa session nag-ano siya, murag devotional o gamay na preaching sa kanya, na inot-inot talaga, tinghalo niya mga tao niya na magputog sa iya kinaiya, magdawat sa iyang weakness. Ito na yung mention ko lang sa amin na the attitude. Diba, mahimahin na there is an intensity of growing. The process of growing is just like an intensity. Ibig sabihin, galing sa pinakagaway hanggang sa pinakagawang obligation na ito, sabihin mo. Hanggang sa mag-share ng gospel, let your associate before me, that they may say your good words. That is from the self-denial. Magandang process kaya, nung sa 2 Timothy 3:16, doon talaga masabi na for correction, sa doctrine. So, kasi ang doctrine, word ng gihapon na siya. Kung makita natin sa 2 Timothy 3:16, grabe talaga yung gagamitin sa tuwa for the word of God. Di ba di ba mag-deny? Sarili na akong mula process. Wala sa ko. Sige, thank you, Ate Beth. Sige, why not? Let's entertain more. Sige daw, kay Brother Richard. The same question niya, sa 5. Asa dito ang kaingon ka mo ni pinaka-challenging sa imuha nga means sa pagkuan nato sa tuang sanctification? Sa kuha, Word of God. Kay sayang ako tungkol sa punto nga ang pulong sa Ginoo dili na sa na priority. Wako ta kabalo nga ang pulong sa Ginoo nada di kana ang mga kabukana na natanan niya sa mga tupat kinabuhi na ulilo sa kabukot sa Ginoo. Niya ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo mismo. Unang diyan tayo sa mga pulang sakto tao mga panahon ato ang ginahimo usually Sunday na sa church pero pagabot na sa ito panimalay sigurado yun itahan na tanong na nato ang pagpasa sa tulong sa Ginoo muna
Isod kayo mag-grow ang usa ka gustuhan kung wala din siya nagabasa sa Bible. So sa kana nga kuan dapat i-person na to atong sarili na magpulit tayo ngayon o pulong sa Ginoo niya. Sa inong kundi, ang karoon ng mga panahon, ang ginagamit naman doon cellphone. So, sa kuwang part ng cellphone na ito ganito nabasa sa pulong sa Ginoo, marabili yung sa maayo. Madala yung ka, kaya hindi ito diya makita rin mo sa cellphone. So, mas pinakanito, balik kita dito sa libro mismo. Kung pwede nasa itong tapat pero hindi sa tuwang lugar na natin na siya. Okay. Sa akin dati, may gustuhan ka pero pamutan na nakatay Bible. Hindi mo punta ng matawag ang gustuhan kay ang ako'y Bible. So, una dyan natong gamit as Christian, dapat natin tayo Biblia. Pwede nag-handle sa tumarik, nasa sala, nasa kwarto, natin ang siya doon. Kaya more naman doon na diyan naman doon nato mabasa ka na dito. Yung sa papareho sa Ginoo ang iyang pulong ka na naanatanan diya sa Word of God. Napapaidugan atong sa sanctification nato about sa atong mga kauban, sa atong, especially sa atong panimalay. Sa una, mag-uulong ka ang ganong gadlungon sa atong panimalay. Pero as Christian, dapat dili na nato na unanaon na kung ganong gadlungon sa atong panimalay, di maayo. Dahil mag-reflect magunta sa tinapulit usahay sa atong kauban sa atong panimalay, mag-reflect magunta sa atong sarili usahay po. Pareha sa kuha, kumaan makita na po nga nahin ang attitude po nga dili mo ganahan, reflect na po nga sa unay nga po rego. So, dili na po sila mabasol kay nga to sa una. Pero at least karon nakita na po sa labing na kung saan na po kinamulit sa una, hinahinay na ang inusap sa Ginoo. And katong ginaisip na po nga kung more pas mga tao nga dimalas, kaya dali nga. Pero ginahuna na nako nga ang kanang isa sa mga kapamilya nimo nga na attitude na dili may part sa certification nimo. So ako na lang ginabuhat ka may mahitabo sa imo nga negative sa inyong pinapuri sa inyong panimalay. Wala na ako na ginamayin karon nga negative. Wala akong ginahuna at ano na isun sa mensahe sa Ginoo. So mo na nakalindot sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kay nakasabot mabuta nga ang pagkinabuhi natin isip ko sa Kristohanon dili hapsay daghan mo na struggle kay kung feel na ka kayo hapsay wala kang certified sa Ginoo di kalimtan ka sa Ginoo kay wala naman talaga experience mga problema mga pagsulay. So ang mga pagsulay part na siya sa gihatag sa Ginoo para mag-grow ako sa Kristohanon. Diyan niya ma-apply kung saan niya pag-apply itong itulo sa Biblia. Natanan sa Bible. So, kanala. Sige, dagang salamat, Brother Richard. Dugang da si Brother Ramil. Sige, ya. Good morning sa tanan, no? Ang kining 5 tools of sanctification, muli siya ang gihatag pamagi sa Ginoo nga kana naatas sa process sa sanctification. Pero ang pinakakuan sa kuan is kaning 1 and 5, which is Word of God and prayer. Sa yahing Domingo, I don't know kung makahinugtong ka tanan. Di ba ang ato communication sa Ginoo, ang ato alam na nasa atong mind nato is prayer. Kaya diha ta musumbong sa ilaha, diha ta magpasalamat sa ilaha, diha nato makaabot sa Ginoo ang ato mga yamok. But dili kay siya kompleto kung walay words. Kay ang words maumangkoy mo instruct sa ato naging giya sa ato ang kinabuhi nga naanatay yung nature.
na mao'y pamaagi sa Ginoo nga ginaribiyok taniya, ginamaymaya taniya, ginabadlong taniya, pinaagi sa iyang pulong. So, importante kayo ang lumagyod nga magkuban. Mo to ang explain sa to ni Pastor last time, na kung nag-pray ta, sometimes ang prayer na to, mahimong selfish. Kaya labi na puro rata pangayo, puro rata yung sa ato ang mga concerns. Pero wala na to, ginapaminaw ang Ginoo. Paano na to siya paminaw? Pinaagi sa iyang pulong. So, kining self-examination, musunod na siya kung naay mga instruction ng Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Kining self-denial, mauni ang nagatudlo sa tuwa, to deny ourselves, take up our cross, and follow Him. And kining watchfulness, kanang nagatudlo ko sa tuwa sa nagatanaw sa tuwa likod, sa tuwang mga pamilya, pinagi po na sa pulong sa Ginoo, mauna nga ginaremind tayo siya. So both prayer and Word of God, mauni siya ang magsugod yun o para sa tuwa, mauni siya pangagi yun sa Ginoo. Although kayong lima, mawag yun siya tools yun, no? Na nata sa sanctification process. Pero magsugod na rin sa prayer and words yun. Sige, daghang salamat, Brother Ramil. That's it, no, for our lesson sa Article 10 of the New Hampshire Confession of Faith of Sanctification. Hinaot nga aduna mo yung mga nakutlo, natun-an, napainumdum sa inyuha, nga mahimong dako nga katabang sa atuag yung pagtubo isip nga Kristohanon, busa kana, diyan halang takutob, if namin mga pangutana about it, ay mo katahao duol o pangutana, message amua, para ato ang ma-address na. Pero sa karon, ato aning tapuson, pinaagi sa mga pag-ampo. Ako ang yun si Brother Wilson sa pagsirado. Yeah. Alam doon, may ibang ng Diyos, maraming salamat sa inyong kasya, Lord. Maraming salamat, Lord, na nagtuon mag-ubni karon, Lord, sa mga certification na dapat mabuhat na mo Ginoo. Nagi sa imong mga pulong, ang apply Ginoo sa among pagsapat sa Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa tanan, ang mga pagpa-ibalo, hinundong tanan mo Ginoo, usahay, mga sikya pang-ibig. Pero Lord, salamat na naka. Pag-remind tanan mo Ginoo, kung sa'y dapat kami buhaton, alang sa pagsunod, diha tanin mo Ginoo. Sa pagpangalagad, diha tanin mo Ginoo. Sa pagpangalagad na matarong ito, na walay sagol na Ginoo. Lord, daghang salamat kita na lang, daghang salamat ni Maulan na kaguntakon. Lord, hala na buklaw, pero okay lang. Magpuro ni Anton Mama. Lord, daghang salamat sa mga pulong mo. O piling lang, Lord, ako minatukyan kami mo, ang ako mga pag-ampok, salamat sa ngalan ni Kristo, ang tumulos. Amen. Amen. Sige. Let's take 5 minutes nga break and then mo balik dayon ta para sa tuwang worship service.